Kung hindi naman niya kukunin, or si Bob Arum ayaw naman mag-invest, maglaway sila kahit tapalis. So, hindi matutupad yung 2 times undisputed ni Inoue. Di ba? So, ngayon nagkakaroon po tayo ng medyo alanganin. So, ang sigaw po ng mga tao ngayon, bakit hindi na lang Inoue versus Casimero? Pow! Nice. Pero ganun pa man mga idol, kailangan pong tapusin ni Champ Casimero ngayong Oktubre 12, taong kasalukuyan. Diyan po sa Arena tawag dito sa Japan. So, nakita naman natin at nalaman na natin, mayroon na pong official announcement na mayroon na pong shoutouts mga taga nasa FB mga idol. Mayroon na pong tinatawag nating official announcement at mayroon na pong undercard. So tuloy na po talaga ang laban ni Champ Casimero versus Yukinori Ugoni ng Japan. So dito po mga idol, marami pong nagsasabi talaga na kailangan ni Cuadro Alas General Casimero ang ating alas, tinaguri ang angas ng Pinas, na talunin via brutal KO o brutal TKO itong si Ugoni. However daw, hindi daw niya kaya itong si Naoya Inoue kung sakali daw. No? Para sa akin mga idol, in my own opinion, kung maglaban itong si Casimero at Inoue, kung ilang percent po, nasa ano po tayo mga idol, no? Ako po nasa 50% din ako idol, no? Hindi rin ako makapagsabi din na 100% kasi alam naman natin mga idol ang utak ni Bob Arum, no? Hindi po natin alam kung ano po talagang utak din ni Naoya Inoue at ang kanyang manager. Kasi tandaan po natin mga idol, baka nag-hype lang yan sila. Although, nandun na sinasabi natin, kahihiyan po ng mga Japanese ang team Inoue kapag hindi po nilabanan si Cuadros Casimero ngayong darating na 2024 kung magiging mandatory challenger na itong si Cuadros Casimero dito sa WBO Super Bantamweight. Kasi po mga idol, sa totoo lamang po mga idol, kayang-kaya ni Cuadros Casimero na patulugin sa lona itong si Ugoni. Kasi nakita ko yung laban ni Ugoni, hindi din siya umaatras mga idol. Kung si Ugoni, kung titingnan mo si Ugoni, hindi rin siya atras. Nakita ko, hindi umaatras si Ugoni. Kaya makikita natin dito ang laban ni Cuadros Casimero. Mukhang matutulog itong si Ugoni. Para sa akin, 3 to 4 rounds yan mga idol. Lip hook ang makatama nito. So, kayang-kaya po patulugin ni Cuadros Casimero. Kasi ang utak po ni Cuadros Casimero ngayon mga idol, hindi po inisip niya na si Ugoni ang kanyang mga kalaban. Inisip niya ngayon na ang kanyang mga kalaban ay si Inoue. Kaya yung isip ni Cuadros Casimero na patulugin talaga itong si Ugoni ng Japan, no? So motivated po talaga si Cuadros Casimero ngayon, no? Kasi umaasa po tayo na talaga namang TKO brutal ang mangyayari dito kay Ugoni. Sabi ni Junior dito mga idol, boxing is business, kaya 100% matutuloy kasi versus Casimero. Napakaganda po idol kung matuloy talaga kasi ito po yung tinatawag natin isa sa mga magagandang nangyari sa boxing, no? Malakas ang malakas kasi nangyari na po yung Ryan Garcia versus Divis na hindi po natin sinasabi na mangyayari at matutuloy talaga yan, hindi po. No, wala pong na matutuloy talaga yan. Natutuloy din yung Spence versus Crawford. So ano pa? Ano pang kailangan nilang itago itong si Lolo Arum at saka itong mga Japanese?
Watching from Malaysia, Idol Dodski, shout out Idol. Roger Kita Salvidar, Lods pa shout out from Abu Dhabi. Sa lahat po ng mga taga Abu Dhabi dyan, biglaw shout out Idol ha. Sabi ni Dandy, pinagtawanan lang na si Tapali sa mga vlogger ng Japan kung ano daw ang gagawin. Yun nga isa din mga Idol kasi wala ding choice si Inoue kasi unang-una pabor nga ni pabor nga ni Inoue kung tingin ni Inoue na isipahit itong si Tapales, well, kailangan talaga nila magbayad. 5 million ang hiningi ni Tapales. Ewan ko lang kung natuloy na talaga yun Idol kasi ano daw mayroong balita na balita ni Boy Wilcher, 170 million daw ang makukuha ng pera ni Tapales. Ewan ko lang kung totoo ba yun Idol. Alam niyo naman mayroong balita na okay na daw, nagkaroon na daw ng negotiation. Sa piso daw ay 172 million. 172 million. So kaya yun. Pesos. Kung magkano kayo sa dollar yun. Kung makakuha naman si Tapales dyan, ang sinasabi nila, well, maganda. That's great. Walang boxer na super bantamweight pwedeng itapat kay Inoue sa nakikita ko. Limpak-limpak sa lapi maliban kay Cham Casimero. Sabi ni Idol Junior. Actually, Idol, Nery, Casimero, yan po ang pwede nilang labanan ni talaga. Na pwedeng kalabanin. No? Ni Inoue. Kung ayan may sinasabi natin mga Idol, kung mayroon kasing kung lalaban si Inoue, alam nyo naman, hindi natin alam yan. Pero kahihiyan talaga ng Inoue dyan. Yung mga team Inoue, yung mga talagang fans ni Inoue. Kasi nga, bakit mga Idol? Ngayon po, napag-usapan na talaga. Ngayon po mga Idol, kahihiyan po talaga. Kasi sila na po nang banggit, mayroon na pong mga news na nagbibigay na po na Casimero talaga. Casimero versus Inoue 2024. Boji, shout out 2.0. 4 million daw. Yan, Kuya DJL Face. Prosperity to everyone. Sarap. So, 4 million. So, bumaba. So, okay na rin. Kahit paano kasi undisputed naman yun hindi naman po tayo better mga Idol. Kasi chances naman po ni Tapales po yung makakuha ng Pero yun nga mga Idol, wala ding choice si Inoue kasi nga unang-una si Babarom kasi kailangan niya ng legacy o 2 times world champion, undisputed pala. So wala pong choice Babarom na kailangan talaga. Kaya po mga Idol, medyo hindi po wala pa po masyadong usapin ngayon. Ewan ko lang kung si Boy Wilcher, nagsabi po siya, Danny Ariente, na talaga naman po mga Idol na 170 million daw ang makukuha ni Tapales ngayon for undisputed. Well, undisputed yun mga Idol, 2 belt yun. Okay din, kahit pa paano. Maganda. Maganda din na Idol kung makakuha po siya ng ganun na kasi bakit kamo mga Idol? Hindi po tayo bitter, no? Kinaklaro po natin. I'm very happy po tayo mga Casimero fans na makakuha po ng malaki po itong si Tapales. Kasi bakit kamo mga Idol? Kasi pinaghirapan niya yun na makakuha po siya ng bilang isang world champion. So, siyempre bilang Pilipino ako, suportado po ako na makakuha ng malaking pera. No? Bakit kamo? Yun po ang pinaka-importante bilang boxer. Para sa akin. Kasi mga Idol, hindi natin alam yung kung magkano na lang matira ni Cham Tapales dyan No? Hindi natin alam kung magkano kasi kukunan pa yan ni promoter, kaya kukunan pa yan ni matchmaker, kukunan pa yan ni manager. 33% yung manager. Sa coach, 10%. Cutman, kung may cutman sila, 3%. So magkano na lang?